Yung mga distress OFW natin, ang dadalhin nyo lang para makatulong tayo ay yung mga visa, tataksos kontrata, yung kontrata na pinirmahan mo na ikaw ay nag-a-apply ka, di ba? Tapos yung OWA member mo, kailangan yun. Ngayon kung na-distress OFW ka naman, kailangan mo naman, meron kang termination letter galing kay employer. Kaso kung minsan si employer ay hindi naman nagbibigay, magkasalaysay ka, ano ba yung nangyari sa'yo? Gagawa ka ng salaysay, yung iba pinanonotaryo na, pero totoo yun talagang nangyari sa'yo. Ngayon, pag kung naman dito sa DSWD, dahil sa tulong din naman sa tulong nila sa atin, ay nagbibigay din naman para sa mga OFW. Yun lang, kamukhang-kamukha din yung ina-applyan din natin. Kailangan yung visa din, at saka yung contract mo, at saka yung OWA member mo, tapos yung barangay indigency mo, tapos yung valid ID. Para makakon talaga na ikaw talaga ay taga-doon ka doon. Ilagay mo doon sa indigency mo. Halimbawa, for example, dyan sa DSWD, ilagay mo yung financial assistant ng DSWD or medical assistant ng DSWD. Yun ang ilalagay nyo. Para at least alam nila kung saan kayo nag-a-apply. Pero kay OWA, talagang kailangan talaga meron kayo talagang yung termination letter. Kung wala naman, titignan ni OWA, ano yung gagawa ka ng salaysay. Anong nangyari sa'yo? Pagkatapos nun, pag okay yun, papanotaryo mo, para talagang totoo yung nangyari. Kasi pag na-notaryo tapos hindi pala totoo, nagsisinungaling ka, pwede kang idemanda or kasi gumagawa ka na lang kwento eh. Di ba? Kailangan talagang ipakita mo talagang alam ko naman sa mga OFW wala namang gumagawang ganyan dahil alam na natin kung anong hirap nasa ibang bansa. Hindi lang tayo nung magpasarap lang tayo, talagang kayod marino ang ginagawa natin. Tumisan pag nakatagpo ka ng employer nang wala sa puso nila yung pagkuha nilang mga DH sa mga katulong na sinasabi, hirap ka na kahit na may sakit ka na, hindi ka pa talagang hindi nila maintindihan na hindi nang kaya ng katawan mo. Kung minsan sa pagkain, hindi ka mukha dito sa Pilipinas. Kailangan, tulungan mo din ang sarili mo. Hindi yung hinahanap mo yung pagkain dito, sarap na po ako doon, tsaka ba't ganito, kumakain ako parang pagkain ng aso. Karamihan ganyan eh, di ba? Kaya nga ito, ginagawa natin ngayon, magtulong-tulong tayo mga OFW para naman makilala tayo na sinasabing bayani tayo ng panahon nasa ibang bansa dahil nagpapadala tayo ng pera dito. Pero pag uwi natin, 2 buwan, 1 buwan lang, wala na yung dalang pera. Pagkatapos dito, wala na tayong trabaho. Gusto man natin magsimula or kung wala na kaman sapat na perang dala, wala, kawawa mga OFW. Pasalamat nga tayo, nakatangka tayo ng bahay natin o nakatapos yung pag-aaral ng mga bata. Yan ang importante, yung makatapos yung mga bata. At saka, sana naman, bigyan din tayo ng panig ng OWA or ang gobyerno para tayo ay talaga matulungan.